Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong bigyan ng reaksyon. Ito yung napaka-viral ngayon na balita. Tungkol ito sa secret decision ng dating ombudsman. Walang iba kundi yung maputing buhok na nag, nag-acting like Digong din. Mamaya malaman nyo kung bakit acting like Digong. Ito yung kanyang secret decision na hindi na i-dismiss si Villanueva noong 2019 at ang dismissal na ito ay utos mismo ng nakaraang ah, ombudsman na sinundan ni Martires. Pero dahil nga sa makadigong itong si Martires at loyal ito kay Digong, ay of course kanyang protektahan ang lahat ng mga galamay ni Digong sa Senado, which is isa diyan si Villanueva. Kaya ito, pakinggan natin ang sagot ni Martires sa interview sa kanya ng anchor ng ANC Digital News. Walang iba kundi si Miss Carena. Ito, panoorin natin at pakinggan. I approved or I granted a motion for reconsideration filed by Senator Joel Villanueva and some other persons, other respondents in the case. That is all that I remember. On the details of the dates, I don't remember, except that I remember that the decision granting the MR was sometime in 2019, July of 2019, I think. Biglang nagka-amnesia, no? Wala daw siya maalala. Pero maalala niya yung kanyang secret decision. Napaka ano rin to, ha? Napaka parang Digong lang din. Mamaya malalaman nyo, merong sasabihin siya mamaya na kapareho talaga ng linya na palaging sinasabi ni Digong. Balik tayo sa video. But if you cannot remember the details, why then did you say that he filed a timely motion for MR? Because we are not that crazy, we are not stupid to be granting an MR that is filed out of time. Ayan, narinig nyo mga kababayan? Narinig nyo, ulitin natin ha. Di ba ito yung palaging sinasabi ni Digong? I am not stupid. Balikan nga natin yung sinabi nitong, akala ko mabait tong tao na to ha. Kaya siguradong kulong ito. Ito yung titirahin ni Remulla ngayon eh. Kasi hindi alam ni Remulla, napahiya si Remulla kasi gusto ni Remulla na aksyonan ng Senado ang dismissal ni Villanueva. Yun pala ay meron ng desisyon na nakatago. Secret decision lang nitong matandang hukluban na ito. Kaya panoorin natin muli. Ito. Crazy, we are not stupid to be granting an MR that is filed out of time. Ayan, we are not crazy, we are not stupid. I-stupid ka nga eh. Napaka-stupido. Kasi hindi pinaalam sa publiko eh. Hindi binabalita. Tinatago lang kasi mali ang kanyang ginawa. Kasi yun ay desisyon na ng dating ombudsman na dapat ipatupad niya kasi siya yung umupo. Pero wala siyang ginawa. Kaya nga ang gawin sana ni Remulla, ipatupad nga yung dismissal ni Villanueva na dinesisyonan ni Carpio, yung dating ombudsman na sinundan ni Samuel Martires. Okay, so ito napaka ano rin pala tong matandang to, no? Grabe magsalita. He is not daw stupid, he is stupid nga eh. Okay, balik tayo sa video. Nawin na ni Ombudsman Boying Remulla ang dapat sanang plano niyang ipa-enforce sa Senado ang isang 2016 dismissal order laban kay Senador Joel Villanueva. Alamin natin kung bakit sa agenda report ni Hannah T. Live mula sa Senado. Hannah, ano nangyari? Mukhang nakuryente ang Office of the Ombudsman matapos ang report kanina na magpapadala raw ng sulat si Ombudsman Jesus Crispin Remulla kay Senate President Tito Soto hinggil doon sa pag-enforce ng isang 2016 dismissal order laban kay Senator Joel Villanueva. Biglang lumitaw ang reversal ni dating Ombudsman Samuel Martires hinggil doon sa order noong 2019 pa. 2016 nang ilabas ang desisyon ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales na nagpapadismiss kay Villanueva at perpetual disqualification niya from public office. Ayan, so dapat hindi pala makatakbong senador itong si Villanueva dahil merong perpetual na kaso na hindi pwedeng tumakbo, di ba? Dismiss na sana to eh kasi expire na ang term ni
Conchita Carpio, itong babae na ombudsman, at umupo na noon si Martires. Kaya ito na, di ba, protektado si Digong. Dahil pala kaibigan pala ni Digong itong si Martires sa San Beda School of Law, diyan sa Manila. Kaya protektado niya, pati si Sara, di ba? Wala siyang imik sa lahat ng mga DDS na may kaso, wala siyang investigasyon. Sa 3 taon na nakaupo siya diyan, ay wala talaga siyang kinakasuhan na mga DDS. At ngayon, pati pala yung kay Villanueva ay sekreto lang pala na nadesisyonan na hindi na i-dismiss si Villanueva as a senador. Kaya nabigla si Remulla kasi sumulat na sana sa Senado para aksyonan ang dismissal ni Villanueva. Kaya akala ng iba, ang mga DDS na vlogger ay sabi nila na duwag daw si Remulla kaya hindi pinatuloy ang pag-dismiss. Paano mo ipatuloy pag-dismiss na ano na pala, di ba? Meron ng secret itong secret decision. Paano mo ipagpatuloy ang dismissal ni Villanueva? Hindi na pala Kasi inano na ni Martires itong wala nang dismissal na kaso. May motion na of reconsideration. May MOR na. Ayun pala. Pero sikreto, walang nakakaalam Kahit sino sa mga senador ay walang nagsabi. Kasi sikreto nga, walang nakakaalam. Sikreto, so public trust kaagad yan. Diba? Kasi ang ombudsman is an office of public trust. Pero hindi niya sinabi sa publiko, hindi pinabalita. Sikretong-sikreto lang talaga. Kaya ito yung mahirap Kasi ang Supreme Court ay hawak din ni Digong, ang ombudsman ay hawak din ni Digong. Kaya itong si Villanueva ay nakawala sa kanyang kaso dahil nga pagdating sa Supreme Court ay binasura ang kaso ni Villanueva, pagdating sa ombudsman ganun din. Kaya nangyari ay Villanueva walks freely with his case, mga kababayan. Kaya masaya ngayon si Villanueva pero iiyak yan later. Sigurado ako dyan, si Remulla ngayon ay nagpaplano na ng tahimik na plano pero talagang babalik ito as sobra pa sa karma. Sigurado unahin tong si Martires Okay, balik tayo sa balita. Ito ay kaugnay sa di umano'y misuse of 10 million pork barrel funds ng senador noong 2008 nung siya pa ay kongresista at si Bac Party List representative. Iniutos noon ang dismissal ng senador at perpetual disqualification niya nga from holding public office. Ilan sa findings, may administrative liability siya for grave misconduct at serious dishonesty. Inirekomenda rin noon ng ombudsman ang pagsasampa ng criminal charges laban kay Villanueva, kabilang ang paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, malversation of public funds at malversation through falsification of public documents. Ang mga pondo ay di umano'y idinaan sa isang kaduda-dudang NGO pa-agri-based livelihood projects sa Compostela Valley. Ayan, napakadaming kaso pala yung si Villanueva, di ba? Kaya nga lang ay hindi yan kulong dahil nga dito sa ombudsman na ito at dahil sa Supreme Court na wala ring desisyon dahil nga makadigong lahat. Napakagaling ni Digong, no? Lahat yata ng ng ahensya ng gobyerno ay nilagyan ni Digong ng kanyang loyalista na nakaupo. Kaya nahihirapan si PBBM sa pagkontrol. Lalo na nung impeachment ni BP Sara na basura kaagad dahil hanggang sa Senado hawak niya ang Senate President noon na si Chis Escudero. Grabe ang hirap linisin, no? Mahirapan talaga si PBBM pero unti-unti nang nalilinis ngayon dahil nga ang ombudsman ay kay PBBM na. Ano pa ba dyan? Yung Supreme Court na lang ang hindi Sa Senado ay equal na dyan Sa Kongreso kay PBBM yan. Kaya paunti-unti na ngayon na natatalo na
ang puwersa ng kadiliman. Alright, so balik tayo sa video courtesy ng Bilyonaryo Channel. Pero walang nahanap na project monitoring at lehitimong beneficiaries ng nasabing NGO. Kaya lang matapos ilahad ni Remulla ang nasabing balak na paghiling sa Senado tungkol sa dismissal ni Villanueva, inilahad niyang meron ng naging dismissal si dating Ombudsman Samuel Martires tungkol dito. We were surprised by the decision. Lumabas lang siya nung sinabi ko may gagawin ang ombudsman tungkol dyan. So, it's a surprise, secret decision that came out. Ang desisyon ay pag-grant sa naging apela ni Villanueva noon, thereby reversing the decision of Ombudsman Carpio Morales. Sa madaling salita, 2019 pa lang o 6 years ago, dismissed na pala ang utos para paalisin si Villanueva sa pwesto. Ikinagulat ni Remulla ang tila biglang pagkakasulpot ng desisyon dahil over the years, wala naman daw nakakaalam sa naging reversal. Nobody was raising that issue before. Joel Villanueva kept quiet through all the years. Ombudsman Martires never spoke about it. Diba parang secret decision siya? Sa desisyon ni Martires, granted ang apela ni Villanueva dahil daw sa kakulangan sa ebidensya dahil nakasaad umano sa order na buhay party list ang nagka-PDAF o Pork Barrel Funded Project, hindi naman ang Sibak party list. Iba rin daw ang pirma sa dokumentong ginamit ng Ombudsman sa standard signature ni Villanueva. Hanggang ngayon, Pinky, sinusubukan pa rin nating makakuha ng full document nitong naging desisyon noong 2019. Ayan mga kababayan, talagang gumagawa lang ng ano sila no, ng alibay itong ombudsman. Mali daw yung yung pirma ni Joel Villanueva, ay gumamit lang naman siguro si Joel ng iba na namang pirma niya. Kailangan tingnan yan, patingnan sa mga forensic investigator yung pirma. Balikan yung kaso na yan kasi nga order na ni Conchita Carpio Morales, yung dating ombudsman, na i-dismiss na si Villanueva dyan sa kanyang pwesto sa congressman pa yata yan noon eh. At perpetual na yung dismissal, hindi na siya makabalik kahit kapitan, kahit mayor, hindi na. Kasi perpetual na yung pagka-dismiss sa kanya dahil nga ang dami-dami palang kalukuhan na ginagawa sa kanyang panahon noon. Kaya itong si Martires, makikita mo sa muka. Makikita mo talaga sa muka ng tao pala no na itong taong ito hindi mapagkatiwalaan. Sa mukha pa lang ay hindi na makapagkatiwalaan. Kaya nabigla si Boyeng, hindi na lang itinuloy yung sulat sa Senado na i-dismiss si Villanueva, patalsikin sa Senado at hindi na makabalik pa. Kaya ito ang meron tayong isang ka-vlogger, idol natin na isang magaling na attorney, si Attorney Bueno. Makinig tayo sa kanyang explanation tungkol dito. Kung mali ba o tama itong si Martires. Paano ang gagawin ngayon ng kasalukuyang ombudsman na ngayon na gusto dapat ipatupad ang order of dismissal as decided by the former ombudsman na Conchita Carpio Morales? Ay medyo kasi para sa akin, legal na opinion, parang nagkaroon ng fraud dito no? May lihim na desisyon, no? Secret decision na hindi pinaalam sa publiko. Ito ay malinaw po na paglabag sa tiwala ng publiko at sa sariling mandato ng ombudsman. Bakit kayo lamang ang nakaalam ng sikretong desisyon na to? Bagay, sikreto nga ang tawag. So, bakit natin malalaman? So, ito ay malinaw na paglabag sa pagsasapubliko ng isang public record. Ang mga opisyal na resolusyon ng tanggapan ng ombudsman ay mga pampublikong dokumento, mga public records yan, public documents yan. Lalo na yung may mga kinalaman sa opisyal na pag-uugali ng mga matataas na opisyal ng gobyerno. Ang hindi pagpapalabas officially o paglalathala o pagbibigay alam sa lahat ng kinaukulang partido, kabilang yung Senado, regarding dito sa original na order na ipatupad ng order, yung dismissal ni Joel Villanueva noong 2016, ito ay nagpapahina sa pangunahing prinsipyo
ng isang malinaw at may pananagutang bureaucracia. Ito mga kababayan, 2016 pa pala yung dismissal na desisyon ni Conchita Carpio, yung ombudsman na siyempre umalis ng 2016 dahil expired na yung termino. At pumalit itong si Samuel Martires na mukhang kulangot din. Di ba kanina sabi niya, I am not that stupid. Parang digong lang, no? Grabe magsalita. Kita mo naman sa mukha na, ay naku. Kaya dito kahit sino magagalit talaga kasi 2016, hindi niya nagdesisyon na yung dating ombudsman pero pinatagal niya 3 taon. Tapos sikreto lang yung kanyang desisyon, hindi man lang sumulat sa Senado na yung si Villanueva ay ano na yan. Hindi na yan ma-dismiss dahil ni-reverse ko yung desisyon. Secret decision niya lang sa sarili niya eh. Pero gumawa siya ng mga papel na supporting na na-reverse yung desisyon na dismissal. Hindi na ma-dismiss si Villanueva. Kaya malaki ang utang na loob niya ni Villanueva dito kay Martires. Siguro binayaran, di ba? Kasi ni-reverse yung desisyon ng isang ombudsman. Wala siyang respeto sa dating ombudsman na sinundan niya. Dapat ito rin ang gawin ni Crispin Remulla. Na dapat walang respeto si Crispin dito kay Martires. Kasuhan din ito. At unang ipakulong. Kasi gumawa ng kalukuhan din na ombudsman eh. Hindi na siya ombudsman, pwede nang kasuhan eh. Kaya kung ano man ang ginawa ni Martires kay Conchita Carpio na hindi sinunod yung utos na dismissal, dapat ganun din ang gawin ni Remulla. Na kung ano mang ginawa ni Martires ay ipagwalang bisa. Di ba mga kababayan? May kasabihan nga si Confucius, isang pilosoper na insik, na wag mong gawin sa inyo o sa ibang tao ang ayaw mong gawin nila sa iyo. Kaya kung anong ginawa ni Martires, gawin din ni Remulla sa kanya. Yun ang sabi ni Confucius eh. Kaya ito ang dapat masampulan tong ombudsman na ito. Sobrang makadigong. Kaya ito nga sabi mismo ni Atty. Bueno na mali yung ginawa ni Martires. Siyempre kahit hindi tayo attorney, makikita naman natin na mali. Di ba? Utos na nga ng ng nakaraang ombudsman eh. Hindi sinunod ng sumunod na ombudsman dahil makadigong, sobrang DDS. Ngayon, pinagplanuhan na yan ni Crispin Remulla, nakakasuhan yan. Kaya siguradong unang makulong yan si Martires. At si Villanueva matagal-tagal pa yan dahil maraming kaibigan dyan sa Senado na mga DDS din. Okay, tapusin na natin ang video. Itong clip na ito, courtesy ni Attorney Bueno. There must be something wrong at the office of the Ombudsman during that time. Tama. Dito yung pagkabigo ng Ombudsman na maayos na ipaalam sa publiko o sa mga original na nagrereklamo. Ang resolusyon ng pag-dismiss ay epektibong humadlang sa kanila na gamitin ang kanilang legal na karapatan upang hamunin ang pasya sa loob ng itinakdang panahon. Ayan, so meron palang takdang panahon para mag-counter ka, di ba? Mag-object ka doon sa ginawang reverse decision ng ombudsman. Pero paano makapag-counter, makapag-file ng motion for reconsideration ang mga kalaban ni Villanueva? Hindi nga pinaalam na reverse na pala yung desisyon. Kaya technically, maling-mali at pwedeng makulong dito si Samuel Martires. Buti nga sa'yo, bibuti nga kung makulong kang matanda ka. Sama-sama ng ugali. Grabe sinabi pang I'm not a stupid, stupid ka nga eh. Okay mga kababayan, anong masasabi nyo dito sa video natin ngayon tungkol sa itong ginawang secret decision nitong ombudsman ni Digong kay Villanueva, kaya hindi na-dismiss si Villanueva? Paki-comment na lang sa ating comment section at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat.